Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di nabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kaloob ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatuwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatuwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon at napakaganda po ng ating mga pagbasa. Kung nakinig po tayo ng mabuti, malamang medyo nakaka-relate tayo sa pagbasa o sa karanasan ni Jeremias sa ating unang pagbasa. Minsan na itanong nyo ba sa sarili nyo, sa Diyos na, "Panginoon, kung sinusubukan ko naman talagang sumunod sa iyo, bakit tila napakahirap pa rin ng buhay?" Pinipilit na nating sumunod, pinipilit na nating makinig, pero bakit may mga pinagdadaanan pa rin na mahirap sa buhay? At malamang ito po yung nasa isip ni Propeta Jeremias sa ating unang pagbasa. Sa ating pong unang pagbasa, si Propeta Jeremias na paliligiran ng mga kaaway. At kasama po doon yung kanyang mga kaibigan. Kaya naman, nabanggit niya, sabi niya, "Ang lahat ng aking mga kaibigan ay nag-aabang sa aking bawat pagkakamali." Di ba mas masakit malaman na yung nag-aabang ng pagkakamali mo ay hindi mo mga kaaway, kundi mga kaibigan. Naghahangad sila ng kapahamakan, pinagtatawanan siya ng mga tao, binabantayan at hinihintay siyang magkamali at bumagsak. May nakilala ba kayong ganyan? Nagmamatsyag sa inyo, hinihintay kayong magkamali, hinihintay kayong bumagsak. At ito po yung karanasan ni Jeremias. Malamang na itatanong niya, "Lord, ginagawa ko lahat ng sinasabi mo. Ipinapahayag ko lahat ng gusto mong sabihin sa tao. Nagiging mabuti akong alagad at tagasunod sa iyo. Pero bakit ganito? Ako pa ay kanilang tinutugis, gustong mapahamak." Subalit, sa gitna po ng takot o kaguluhan ng isip, binago ni Jeremias yung kanyang focus. Imbis pong makinig sa mga nagbubulong-bulungan sa paligid niya, nakinig siya sa sinasabi ng Diyos. Kaya naman, sinabi niya sa atin, "Ngunit ang Panginoon ay kasama ko. Tulad ng isang makapangyarihan at malakas na Diyos, ang mga umuusig sa akin ay madarapa, hindi sila magtatagumpay." Kahit po kinakabahan at natatakot si Jeremias, pinaniwalaan niya, hinawakan niya yung ating paniniwala sa Diyos, isang malakas at makapangyarihang Diyos. Kaya naman, siguro ang reminder sa kanya, huwag kang matakot. Kung nakasandal at kapiling mo ang Diyos, walang ibang taong makakasakit sa iyo. Pansinin po natin, hindi niya sinabing mawawala yung mga problema ko. Hindi po niya sinabi na mawawala yung mga kaaway ko. Bagkus ang sinabi ni Jeremias, "Ang Panginoon ay kasama ko. Ang Panginoon ay nasa panig ko."
At kapag yan po ang ating nasa isip, nagbabago lahat. Lahat po ng kumakalaban sa atin ay parang kumakalaban din sa Diyos. Kaya pagka pinapaalalahanan natin yung sarili natin, lumalakas yung loob natin. At ito po yung mensahe din ni Jesus sa ating ebanghelyo. 2 beses niya sinabi, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Hindi tayo nautusan ni Jesus ng paniwalaan na madali ang buhay. Hindi niya sinabing madali ang buhay. Hindi rin sinasabi ni Jesus na mawawala yung problema natin. Bagkus, pinapaalala niya sa atin na ang presensya ng Diyos ay higit na malakas at malaki kaysa sa ating mga takot. Hindi po natin dapat sandalan lang yung sarili natin. Paghugutan ng sariling lakas yung sarili natin sapagkat alam natin sa pamamagitan ng Diyos, nakatayo tayo at nakatalikod sa Kanya, wala hong ibang makatitibag sa atin. Kapag ka po ang Diyos ang nasa ating panig, nawawalan ng lakas ang lahat ng kumakalaban sa iyo. Kaya po, ang isang malaking paalala ngayon, huwag po tayong matakot. Isa pong imahe na magandang ipinakita ni Jesus, yung imahe ng maya. Sabi niya, yung mga maya napakamaliliit na ibon, subalit hindi pinapabayaan ng Diyos, napapansin ng Diyos. Sinabi din dito na alam ng Diyos at bilang ng Diyos kung ilan yung buhok mo sa ulo. At kung napapansin ng Diyos yung mga maliliit na detalye, sigurado napapansin din po tayo ng Diyos. Nakikita ng Diyos yung bawat luha na lumalabas sa ating mata tuwing tayo ay umiiyak. Napapansin ng Diyos yung mga nakatagong alalahanin mo sa kalooban. Nalalaman po ng Diyos yung nararamdaman mong sakit dahil ikaw ay pinagtaksilan ng iyong mahal sa buhay. At sa panahon ngayon, alam po natin, bihira naman yung mga taong may dalang bato para tugisin tayo. Sino po yung mga tumitugi sa atin? Mga may hawak ng cellphone, yung mga nasa kapangyarihan, at minsan, yung mga kaibigan at malapit natin sa buhay. Di ba? Kung titingnan natin sa buhay natin, wala kang makakakita sa daan na mamamato sa iyo basta. Ang mga ginagawa, mga pasimple na pag-atake sa buhay. Isipin natin, halimbawa, nasa opisina ka, ayaw mong sumali sa tsismisan, ayaw mong sumali sa korupsyon. Kapag ka po hindi ka nakisama sa kanila, ano pong sasabihin nila? Para ka namang KJ, Killjoy, hindi marunong makisama. O kaya naman, sasabihin, masyado ka namang banal-banalan. O kaya naman, ang sasabihin, sip-sip ka naman sa boss. Siguro gusto mong ikaw yung maging tagapagmana ng kumpanya. Diba? Kapag gumagawa ka ng tama, maririnig mo yung bulong-bulungan ng tao tulad ng bulong-bulungan na narinig ni Jeremias. Parang iniisip mo, bakit parang kasalanan ko pa? Bakit parang ako pa yung gumagawa ng mali? Bakit ako pa yung kinakalaban ng lahat? Yan po nangyayari sa atin. Or, isipin mo na dumalo tayo sa isang family reunion. Di ba? May mga bulong-bulungan din yan sa family reunion. Minsan, lalapitan ka at tatanungin. Ang tanong sa'yo, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Kung minsan naman may asawa na, bakit hindi pa kayo nag-anak? O minsan naman tatanungin ka, diyan ka pa rin ba nagtatrabaho? Bakit hindi ka pa umaasenso? Yung lugar at karanasan na dapat panatag yung kalooban natin, bakit po minsan nagiging pressure pa sa atin? People who are those who would show love, who are supposed to show love to us, sila po yung minsan nagbibigay ng pressure, mini persecution. Or kaya naman, mahilig kayo magpahayag ng pananampalataya sa social media. You post your faith, you post the Christian and Catholic belief, pero kapag ka nakatagpo po yan ng mga may ayaw sa paniniwala mo, ika-cancel ka nila. Yung iba, sinasabihan ka ng di magagandang salita. Yung iba, iba-block ka nila. Nagpahayag ka ng isang opinyon, nanindigan ka sa katotohanan, at sasabihin nila, i-block na yan, i-cancel na yan. Di ba? These are modern persecution. Ngunit, sinasabi mo ni Jesus sa atin, huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Minsan yung pagkakamali po natin, iniisip natin, yes, kapiling natin yung Diyos kasi wala akong problema ngayon.
Pero kapag nagka-problema, siguro wala yung Diyos sa buhay ko. Pero may mas malalim po na sinasabi sa atin ng Biblia. Kahit sa gitna ng dilim, kahit sa gitna ng hirap sa buhay, mas kapiling po natin ang Diyos. Yung presensya niya, mas nararanasan sa mga pinagdadaanan natin. Hindi po tayo iniiwan. Si Jeremias, inusig ng mga tao at mga mamalalapit sa kanyang buhay. Subalit hindi siya iniwan ng Diyos. Ang mga apostoles, kinasuhan ng mga tao, inusig ng mga tao, pero hindi sila iniwan ni Jesus. Gayon din po sa atin. Kung pakiramdam natin nag-iisa tayo, tandaan natin may Diyos na dapat po nating sandalan. Mga kapatid, ang pananampalataya po ay hindi sinasabing nananampalataya ako kasi malakas ako, kundi ang Panginoon ay ang aking tagapagtanggol. Yan po ang ating pananampalataya. Kaya naman po ngayong linggo, tukuyin po natin yung dalawang bagay sa buhay natin. Una, tukuyin po natin kung ano yung ating mga takot. Ano po yung mga takot natin sa buhay? Marahil ang kinatatakutan mo ngayon, ay paubos na pera, wala pang sweldo. Marahil ang kinatatakutan mo ngayon ay yung gulo sa inyong pamilya. Marahil ang kinatatakutan mo ngayon, isang pambabatikos sa online na hindi mo kakilala. O kaya naman, ang kinatatakutan mo ay yung pangamba sa iyong kalusugan. May hindi magandang nararamdaman. Pangalanan niyo po sila at itaas natin, dalhin natin sa Diyos. Pangalawa, tukuyin niyo po yung mga sitwasyon na nagpapabigat sa buhay ninyo. Mga tao o sitwasyon na nagpapabigat sa buhay ninyo. Malamang siya yung katrabaho mo na ang hirap kausapin. Ang hirap mong mapakiusapan sa trabaho. Nagpapabigat sa iyo araw-araw. Malamang isa siyang kapamilya mo na hindi kayo nag-uusap. O malamang yung ang isang tao na bumabati ko sa iyo kahit hindi mo kilala. Dalhin po natin sila sa misang ito, pangalanan natin, itaas natin sila sa Diyos. Sapagkat, sinasabi ng Diyos, hindi tayo dapat matakot kung tayo ay nasa panig niya. At araw-araw, ipagdasal po natin, paggising sa umaga, sabihin natin, Panginoon, hindi ko hahayaang mas manaig ang boses ng takot kaysa sa boses mo sa buhay ko. Mas marinig po nawa natin yung boses ng Diyos, hindi yung boses ng takot na sumisigaw sa atin. Kaya naman, manatili po tayong matuwid. Sabihin po natin palagi ang katotohanan. Lumakad tayo na may kapayapaan at huwag natin pong kakalimutan, binabantayan tayo ng isang makapangyarihang Diyos at sa Kanya, lahat ng laban natin ay siguradong naipanalo na. Kaya naman, kung ano man po yung laban natin sa buhay, ano man yung pinagdadaanan, pumili ng tamang kakampi. Hindi po yan pera, hindi po yan koneksyon, hindi po yan kapangyarihan. Ang dapat pong lapitan na kakampi, walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat kung tayo ay nasa panig ng Diyos, wala hong ibang taong makapagdudulot ng kapahamakan sa atin, walang makasasakit sa atin, sapagkat kapiling at nakasandal tayo sa Diyos. Nawa po, bilang mga Kristiyano, wag natin masyadong pakinggan yung takot sa ating buhay. Pakinggan po natin yung boses ng Diyos na bumubulong sa atin. Huwag kang mangamba, nandito ako. Amen.